Good evening everyone, or baka makita niya to bukas na, pero evening sa akin kasi nasa US ako. Okay, now I will be explaining kung paano ba natin gagawin yung PT natin. Sabi natin doon, gagawa tayo ng certain image sa ating graphing paper at kukunin natin yung set of ordered pairs, yung table of values, gagawa tayo ng mapping diagram, and we will create a conclusion if it's a function or not a function. Paano natin yung sisimulan? Sisimulan natin to, syempre sa graphing paper. Yun, mag-graph muna ako. Okay. Okay, nakikita niyo yan, that is our graphing. Imagine, graphing paper yan. Ngayon, gagawa ako ng certain image. Ano ba yung gusto kong certain image? Gagawa ako ng, for example, ito na lang. Gawa ako ng square, or ano to? Nasa tulong pala dapat. Okay, ito lang hanggang. Yan. For example, ito yung line ko. Ito x to. Masobra, dapat ito lang. Okay. Since nakikita nyo to, meron tayong tinatawag na dito na line. At itong mga line na to ang ilalagay natin sa ating table of values, set of ordered pairs, at set of ordered pairs. Yun. Ang uunahin natin ay itong point na to. Ano ba yung point na to? That is negative 2 and negative 2. Ito yung point dito. Diba sabi natin minimum of 3. Kaya, ang kukunin natin ay yung dulong point, yung midpoint, at yung endpoint ulit. So, that is negative 2. This is negative 2 and 0. Negative 2 and 0. Next, ano yung value dito? That is negative 2 and 2. Negative 2 and 2. Ngayon, dahil na-determine mo na yan, ito namang isa, anong point na to? This is 0 and 2. 0 and 2. Nilagay ko lang. Next, ano yung point nandito na natira? That is 2 and 2. 2 and 2. Next, yung point natin dito, that is 0 and, this is 2 and 0. 2 and 0. Next naman, this is 2 and negative 2. 2 and negative 2. Now, after mo makuha yung mga coordinates, yung mga point natin, lalagyan na natin siya ng label, lalagyan na natin siya saan? Sa set of ordered pairs. That is our set of ordered pairs. Paano yung ginagawa? Dapat nakaganto siya. Ano yung set of ordered pair natin? Simula dito, that is negative 2 and negative 2. Negative 2 and negative 2. Sunod natin, that is negative 2 and 0. Negative 2 and 0. Next naman ay negative 2 and 2. Negative 2 and 2. After that, since nasulat ko na yan, yung mga values na yan, gagawa ako ng table of values. Ano yung table of values? Nakaganto siya, diba? Yan. Gawa ako ng X, gawa ako ng Y. Ano ang may nalagay kong values? Yung mga nandito lang naman. So, that is 2 and negative 2. Ito naman, negative 2 and 0. Ito naman, negative 2 and 2. After ko malagay yan, ano sunod ko? That is the mapping diagram. Mapping diagram naman, that is yung ganito. Okay, kita yung bilog? Ano lalagay ko? These values. This is negative 2. At saan siya nakalagay lahat? Ano yung mga, diba this is your X and this is your Y? Pwedeng wag nyo na itong ilagay yung dalawa. Basta this is your X and this is your Y. So, this is negative 2 and 0 and 2. At saan siya naka-arrow? Sa kanilang lahat. Yan. Since nalagay na natin yung lahat, maglalagay na tayo ng conclusion natin.
Conclusion. Based from that given examples ay values, ano ang line na to? Is this a function or not a function? Tingnan nyo yung x coordinates. Tingnan nyo. Di ba parehas? That is many to 1. At kapag many to 1, that means that is not a function. Yan yung conclusion mo sa isang graph pa lang. Dito pa lang yan. Ang conclusion mo ay that is not a function. Next, lahat, since tapos na to, ano pa natira? Ito ay gagawin mo rin. Ito ay gagawin mo rin. Ito ay gagawin mo rin ng ganito. Iisa-isahin mo po yan. Okay? Nakuha po. Kaya, kung gaano karami yung line na nilagay mo sa image mo, ganun din dapat yung line na makita ko dito. Nakuha po? Okay. Yan lang. Good night.